Ang Highway 214 na nag-uugnay sa Cavite at Laguna ay nababalot pa rin ng makapal na ulap at malamig na simoy sa madaling araw ng Disyembre. Sina Aling Ising at Mang Cardo, isang mag-asawang may kaugaliang gumising ng maaga upang mag-ehersisyo, ay naglalakad sa kanilang pamilyar na ruta. Tahimik ang kapaligiran hanggang sa mapansin nila ang isang kakaibang malaking bagay na kulay dilaw na nakaparada sa gilid ng kalsada sa likod ng mga puno ng akasya. Ito ay isang backhoe na tila iniwan ng nagmamadali. Dahil sa pagkamausisa, lumapit si Mang Cardo, pinaningkitan ang kanyang mga mata, sinusubukang makita ng malinaw sa madilim na liwanag. Pagkaraan ng isang segundo, natigilan siya. Nanginginig ang mga kamay at sumigaw ng malakas na ikinagulat ni Aling Ising na nasa likuran niya. Nagmadali siyang lumapit at kapwa sila natigilan sa nakapangingilabot na tanawin. Nakahiga sa loob ng malamig at maruming bucket ng backhoe ay ang bangkay ng isang batang babae. Ang biktima ay nakasuot ng kulay rosas na nightgown. Ang mahaba at itim na buhok ay nakakalat, bahagyang tinatakpan ng mukha. Kahit na wala na siyang buhay, malinaw pa rin ang mga magagandang linya sa kanyang mukha. Ang kanyang manipis na salaming degrado ay nakasabit pa rin sa isang gilid ng kanyang buhok na bali na ang frame. Sa gitna ng dibdib ng biktima, ang dugo ay tumigas sa isang madilim na bahagi na nagpapahiwatig ng isang nakamamatay na sugat. Ang sigaw ng mag-asawang Ising at Cardo ay gumising sa buong barangay. Nagsimulang magtipon ang mga mausisang residente. Lahat ay nagulat, nalulungkot at hindi maitago ang takot. Nagsimula ang mga usap-usapan. Diyos ko, anak kanino ito, nakawawa naman. Siguro pinatay at ninakawan. Sino ang magagawa ng ganito? Sinong demonyo ang nakaisip na itapon ang bangkay sa bucket ng backhoe? Hindi nagtagal. Dumating ang mga pulis mula sa barangay at lalawigan ng Cavite at agad na isinara ang lugar. Kinokolekta ng mga investigador ang bawat bakas mula sa mga marka ng gulong ng kotse sa mamasa-masang lupa hanggang sa bawat hibla ng buhok at fingerprint na maaaring maiwan sa backhoe. Ang pagkilala sa biktima ay ang pangunahing prioridad. Sa pamamagitan ng mga identifying marks at impormasyon mula sa mga kamag-anak, mabilis na nakilala ang pangalan ng nasawi. Siya ay si Maria Clara Santos, 28 taong gulang, isang guro sa Filipino na iniidolo ng maraming mag-aaral at kasamahan sa isang high school sa lugar. Ang pagkamatay ni Guro Clara ay hindi lamang isang pagdadalamhati para sa pamilya, kundi isang pagkabigla sa buong lalawigan. Isang mabait at magandang guro na may isang masayang pamilya kasama ang kanyang guwapong mister na driver ng tricycle na si Juanito Reyes. Bakit siya namatay sa isang kakilakilabot na paraan at tratuhin ng malupit? Ang malalaking tanong ay nagsimulang itanong. Ang relasyon ba nila ay masaya, gaya ng nakikita sa labas? May mga sikreto ba sa buhay ng batang guro? At pinakamahalaga, sino ang pumatay at nagtapon ng kanyang bangkay sa gayong brutal na paraan? Ang investigasyon ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang mga nakakakilabot na sikreto ay malapit ng malantad. Pagkatapos makilala ang biktima, si Maria Clara Santos, ang pinakamatalas na direksyon ng investigasyon ay agad na nakatuon sa inuupahang bahay ng mag-asawa na pinaniniwala ang susi sa paglutas ng misteryo. Ngunit nang buksan ang pinto, walang naghihintay na asawang nagdadalamhati. Sa halip, isang magulo at malamig na eksena ang lumitaw sa harap ng mga awtoridad. Ang living room ay mukhang nagkaroon ng matinding pagbubuno. Ang salamin ng mesa ay basag, ang mga piraso ay nakakalat sa buong sahig. Ang isang night lamp ay natumba, ang lampshade ay baluktot. Ngunit ang nakapagpahinto sa lahat ay ang malaking tumpok ng dugo na tumigas sa karpet malapit sa sofa. Ang dugo ay minadaling pinunasan, ngunit hindi nito ganap na maalis ang mga bakas ng isang nakapangingilabot na krimen. Malinaw na ito ang unang at pinakamalupit na pinangyarihan ng krimen. Ang biktima ay pinatay mismo sa kanyang bahay. Nawawala si Juanito Reyes, ang mister ng biktima. Ang kanyang kulay pilak na tricycle, ang kanyang kabuhayan
ay wala rin sa bakuran. Ang biglaan at kahina-hinalang pagkawala na sinamahan ng magulong eksena ay ginawa si Juanito na pangunahing suspek. Isang pagtakas ang naganap. Agad na nagbigay ng utos si Police Colonel Ricardo de los Santos na kunin ang lahat ng CCTV footage sa lugar ng walang anumang minuto na pinalampas. Agad na ipinatupad ang utos. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimulang lumabas sa screen ang hindi mapapasubali ang ebidensya. Nakuhanan ng CCTV ng isang kapitbahay ang kulay pilak na tricycle na lumabas sa bahay ng ganap na 2:17 ng madaling araw patungo sa highway. Kasunod nito, nakuhanan ng mga traffic camera sa highway ang tricycle na ito na nagmamaneho sa mataas na bilis. At ang pinakamahalagang detalye, nakuhanan ng isa pang kamera na malapit sa lugar kung saan natagpuan ng bangkay ang tricycle na nagpabagal at huminto sa gilid ng kalsada sa loob ng 15 minuto sa mismong lugar kung saan nakaparada ang backhoe. Kahit na hindi gaanong malinaw ang mga imahe sa gabi, nakuhanan ang isang lalaki na lumabas sa tricycle at gumawa ng isang bagay sa bucket ng backhoe. Malinaw na ang lahat. Mag-issue ng isang agarang kautusan ng pagdakip. Ang tinig ni Colonel de los Santos ay umalingaw-ngaw sa silid ng pagpupulong. Suspek, Juanito Reyes. Ang identifying marks at plate number ng tricycle ay dapat ipadala sa lahat ng patrol at checkpoint units sa buong bansa. Higit sa lahat, siyasatin ng lahat ng mga ruta na patungo sa Batangas ang pinagmulang lalawigan ng suspek. Isang malawakang paghahanap ang opisyal na nagsimula. Ang larawan ng gwapong driver at ang kanyang tricycle ay ibinahagi sa napakabilis na bilis. Ang gapos ng batas ay humihigpit mula sa lahat ng direksyon. Ang pagtakas ng kriminal ay binibilang na lamang sa oras. Ang kulay pilak na tricycle ay tahimik na nakaupo sa isang sulok ng halamanan na puno ng mga puno ng prutas, na nagmadaling tinakpan ng isang luma at maruming tarpaulin sa loob ng isang sirasirang bahay sa isang liblib na probinsya ng Batangas. Nakaupo si Juanito Reyes na nakabaluktot sa dilim. Ang bahay na ito ay iniwan ng kanyang mga lolo't lola at matagal nang walang nakatira. Ang hangin ay mabigat, amoy amag at alikabok. Ang bawat ingay mula sa labas, kahit na ang malayo na tahol ng aso o ang hagunot ng hangin sa mga siwang ng pinto, ay sapat na upang mapatalon ang tumatakas na lalaki. Hindi siya naglakas loob na buksan ang ilaw, hindi siya nangahas na magluto, kumakain lamang siya ng tuyot na tinapay na binili niya sa daan. Sa nakalipas na 2 araw, hindi siya natulog. Ang kanyang mga mata ay lubog at madilim dahil sa pagod at takot. Ngunit ang labis na nagpapahirap kay Juanito kaysa sa gutom o takot na mahuli ay ang mga alaalang patuloy na bumabalik sa kanyang isipan, malinaw at masakit tulad ng mga basag na piraso ng salamin. Naaalala niya ang unang araw na nakilala niya si Clara. Si Juanito ay isang manager pa rin ng isang marangyang restaurant, confident at fashionable. Nagkataon na dumalaw siya sa eskwelahan ni Clara para sunduin ang kanyang pamangkin. Sa gitna ng maingay na bakuran, ang imahe ng batang guro na may mahabang itim na buhok, mapagpakumbabang ngiti at mga salamin na nagpapahiwatig ng kaalaman ay agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang ngiting iyon ay napakalinis at napakainit. May kapangyarihang pawiin ang lahat ng kanyang pagod. Ang mga sumunod na araw ay isang serye ng mga romantikong panliligaw. Ang tricycle ni Juanito ay nakaparada sa harap ng gate ng eskwelahan tuwing hapon, matiyagang naghihintay na matapos si Clara sa trabaho. Dinala niya siya sa pinakamasasarap na lugar upang kumain, isinalaysay sa kanya ang mga kawili-wiling kwento tungkol sa kanyang trabaho. Mahal niya ang paraan ng kanyang pakikinig, pati na rin ang kanyang pagiging simple at katapatan. Para kay Juanito noon, si Clara ay isang ganap na magkaibang mundo, isang tahimik na mundo na kanyang pinapangarap na mapabilang. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Sa kanyang eleganteng barong, hinawakan niya ang kamay ni Clara at nangako sa harap ng magkabilang pamilya na gagamitin niya ang buong buhay niya
para alagaan at mahalin siya. Alam niyang hindi mataas ang suweldo ni Clara bilang isang guro, kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang magsikap ng 100 beses upang hindi kailanman magkulang si Clara sa anumang bagay, at nagawa niya ito. Ang kanilang buhay sa mga unang taon ng kasal ay talagang matamis, maayos na hapunan at biglaang mga biyahe. Ang imahe ni Clara na nakasandal sa kanyang balikat sa tricycle, masayang nagkukwento tungkol sa paaralan, ay isang sandali na inakala ni Juanito na handa siyang isuko ang lahat para panatilihin. Musika. Ngunit ngayon ang lahat ay abo na lamang. Ang nanginginig na kamay ni Juanito. Ang kamay na humahaplos sa buhok na yon, na humahawak sa kanyang kamay para magpalitan ng singsing sa kasal, ay ngayon ang kamay na nagdulot ng isang kasalanan na hindi na maliligtas pa. Ang magagandang alaala ay hindi nalunas. Ngunit naging mga kutsilyong sumaksak sa kanyang puso, nagpapaalala sa kanya tungkol sa kung ano ang mayroon siya at kung ano ang sinira niya sa kanyang sariling kamay. Sa gitna ng nakakapangilabot na katahimikan ng sira-sirang bahay, niyakap na lamang ni Juanito ang kanyang ulo. Hinahayaan ang mga imahe ng kaligayahan sa nakaraan at ang kanyang mga krimen sa kasalukuyan. Napahirapan siya hanggang sa maubos siya. Ang paghahanap kay Juanito Reyes ay isinagawa na may makapal at mahigpit na network. Ang agarang kautusan ng pagdakip kasama ang larawan ni Juanito at ang kulay pilak na tricycle ay ipinadala sa lahat ng mga istasyon ng pulisya sa buong Timog Luzon, partikular sa mga toll plaza, mga pasukan at labasan ng Batangas. Naniniwala ang Special Task Force na sa kanyang pagkabahala, ang tanging lugar na maaaring isipin ng kriminal na ligtas at pamilyar sa kanya ay ang kanyang tahanan, kung saan pamilyar siya sa lupain at may mga dating koneksyon. Ang mga piling intelligence unit ng Cavite Provincial Police ay agad na nagtungo upang makipagtulungan sa Criminal Investigation Unit ng Batangas Police. Hindi sila naghahanap ng malakas, ngunit tahimik nilang sinusuri ang bawat lugar, lalo na ang mga address na nauugnay sa pamilya at mga kamag-anak ni Juanito. Ang impormasyon mula sa bawat residente ay naging napakahalaga. Isang may-ari ng tindahan sa isang liblib na barangay ang nagbigay ng isang mahalagang detalye. Bahagya niyang naalala na nagbenta siya ng tinapay at tubig sa isang lalaking mukhang pagod at payat na nagmamaneho ng kulay pilak na kotse na katulad ng nasa wanted poster kagabi. Mula sa mahalagang pahiwatig na iyon, paliit ng paliit ang bilog. Nakatuon ang mga awtoridad sa paligid ng lumang bahay ng kanyang lolo't lola, isang lugar na halos inabandona. Pagkatapos ng isang gabing pagmamanman mula sa malayo, kinumpirma ng mga scout na may mga senyales ng buhay sa loob ng madilim na bahay na iyon. Ang plano para sa pagdakip ay binalangkas ng mabilis at maingat. Sa bukang liwayway ng ikalawang araw ng paghahanap, habang ang hamog ay natatakpan pa rin ang mga kalsada, dose-dose ng mga pulis ang tahimik na lumapit, kinulong ang lahat ng panig ng sira-sirang bahay. Walang ingay, walang ilaw. Ang lahat ay nangyari sa ganap na katahimikan na naghihintay sa tamang oras. Wasakin ang pinto, ang tiyak na utos ay umalingaw-ngaw, ang bulok na kahoy na pinto ay binuksan at ang mga puwersa ay pumasok sa loob. Sa kadiliman ng silid, nakaupo si Juanito na nakabaluktot, nanginginig ang buong katawan habang nakatutok sa kanya ang isang matinding flashlight. Wala siyang balak na lumaban o tumakas. Ang kanyang gwapong mukha ay nagpakita lamang ng pagkabigla, pagod at kawalang pag-asa. Ang kanyang mga mata ay walang laman, na parabang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ang malamig na tunog ng mga posas ay umalingaw-ngaw, ikinulong ang mga kamay na nagdulot ng krimen, opisyal na tinapos ang maikli ngunit nakakagambalang pagtakas. Sa malamig na silid ng pagtatanong ng Cavite Provincial Police, nakaupo doon si Juanito na nakayuko ang ulo. Walang kahit isang hibla ng buhay ng gwapong tricycle driver noon. Ang 2 araw ng pagtatago sa takot at pagsisisi ay umubos sa kanya hanggang sa kanyang core. Sa kanyang harapan ay si Police Colonel De Los Santos at ang mga investigador. Hindi kailangan ng pagtatanong, hindi kailangan ng pressure.
Tiningala ni Juanito ang kanyang mga mata na lubog, tuyo, at basag ang kanyang mga labi at nagsimulang magsalita. Ang kanyang tinig ay paos at naputol na parabang ang bawat salitang kanyang binibigkas ay isa na namang saksak ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Lahat ay kasalanan ko. Panimula ni Juanito. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ako ang hindi nakapagpanatili sa kanya, hindi nakapagpanatili sa pamilyang ito. Sinimulan niyang isalaysay mula sa pinakamasayang araw. Ikinuwento niya ang kanyang trabaho bilang manager ng restaurant sa Makati. Tungkol sa mataas na sweldo na nagpahintulot sa kanya na gamitin si Clara na parang isang reyna. Ipinagmamalaki niya na kaya niyang magbigay sa kanyang asawa ng masaganang buhay upang kampante siyang ipagpatuloy ang kanyang hilig sa pagtuturo nang hindi nag-aalala tungkol sa pera. Naalala niya ang mga biyahe, ang mga mamahaling regalo at ang masayang ngiti ni Clara noon. Noon, akala ko ako ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Nangako ako na hinding-hindi ko siya pahihirapan. Ngunit pagkatapos, dumating ang bagyo. Winasak ng pandemya at pagbagsak ng ekonomiya ang trabahong ipinagmamalaki niya. Siya ay tinanggal sa trabaho. Ang pagkabigla ng pagkawala ng trabaho ay sumira sa pagpapahalaga sa sarili ng isang lalaking palaging haligi. Upang mapanatili ang buhay, upang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang asawa, humiram si Juanito sa bangko upang bumili ng tricycle at sumabak sa pagiging driver ng tricycle. Akala ko kung magsisikap lang ako, kung magtatrabaho lang ako ng husto, lahat ay magiging maayos. Huminto si Juanito. Inilarawan niya ang kanyang bagong buhay. Ito ay walang katapusang mahabang gabi sa Manibela. Nagmamadaling hinto sa daan, simpleng pagkain sa kotse. Ang oras para kay Clara ay paliit ng paliit. Ang mga pag-uusap ay lumiit, pinalitan ng pagod at pressure ng pera. Hindi niya napansin o sinadyang hindi napansin ang pagbabago sa kanyang asawa. Naging tahimik si Clara. Mainitin ang ulo at madalas na nakatitig sa kanyang cellphone at pagkatapos ay dumating ang mapaminsalang araw na iyon. Tinawagan siya ng isang kasamahan na driver ng tricycle. Nakita ko ang asawa mo sa Hotel X kasama ang isang kakaibang lalaki. Mag-ingat ka. Para bang huminto ang puso ni Juanito. Nasa Bulacan siya, ngunit inapakan niya ang gas at bumalik sa Cavite na parang isang baliw. Ngunit nang dumating siya, umalis na sila. Ang malupit na katotohanan ay parang isang sampal mula sa kalangitan. Hindi siya gumawa ng eksena, ang sakit at puot ay naging isang nakakatakot na katahimikan. Tahimik siyang nagmanman at mabilis na natuklasan ng ikatlong partido, si Miguel Di Magiba, isang laborer na nagmamaneho ng backhoe sa konstruksyon sa school ni Clara. Ang nakakatakot na dilaw na backhoe na iyon mula noon ay naging isang simbolo ng pagtataksil sa isipan ni Juanito. Nag-file ako ng annulment, pagpapatuloy ni Juanito. Ibinigay ko sa kanya at sinabi ko, pirmahan mo na, lumayas ka sa bahay ko. Ako ang magtatago sa tricycle at mga ari-arian. Kung hindi, gagawa ako ng eksena sa paaralan mo, sa bahay ng mga magulang mo. Ngunit hindi pumirma si Clara. Pinahiya siya at nanatili sa bahay. Umabot na sa limitasyon ang pagtitiis ni Juanito. Ang hangin sa bahay ay naging mabigat. Mabigat na parang may paparating na bagyo. At ang bagyong iyon ay dumating sa nakakatakot na gabing iyon. Natulog si Juanito sa sofa sa sala. Ayaw niyang makatulog sa parehong kama sa asawang nagtaksil sa kanya. Bandang 1 ng madaling araw, isang hindi mapakali na pakiramdam ang nagpagising sa kanya. Sa dilim na liwanag mula sa mga ilaw sa kalsada, nakakita siya ng isang taong lumalapit si Clara. At sa kanyang kamay, may kumikislap na kutsilyo. Papatayin niya ako, sabi ni Juanito. Nanginginig ang boses sa takot nang maalala niya. Bumangon siya bilang reflex. Isang marahas na away ang sumiklab. Sumigaw si Clara. Iwinagayway ang kutsilyo nang walang pakundangan. Sa pagpupumilit na agawin ang sandata, sa kaguluhan ng dalawa, umalingaw-ngaw ang isang tuyot na tunog. Natigilan si Clara. Nanlaki ang mga mata.
Tumusok ng malalim ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Humupa ang lahat sa katahimikan. Bumagsak si Clara. Nagsimulang kumalat ang dugo. Dahil sa panik, binuhat ni Juanito ang kanyang asawa. Ang tanging intensyon niya noon ay dalhin siya sa ospital. Inilagay niya siya sa upuan ng pasahero at pinaharurot ang kotse paalis sa bahay. Ngunit sa daan, nang dumaan ang ilaw ng kotse sa mukha ni Clara, ang galit, ang pakiramdam ng pagtataksil, pagiging isinandal sa sulok, pinatay ng taong pinakamamahal niya, biglang bumangon ng mas malakas kaysa dati. Ang pag-ibig ay naging puot at pagkatapos, bilang isang malupit na kaayusan ng tadhana, nakita niya ito. Ang isang backhoe ay nakaparada sa gilid ng highway. Ang imahe ni Miguel ng pagtataksil ay nakikita ng malinaw. Isang baliw at brutal na ideya ang sumilay sa isipan ni Juanito. Huminto siya. Hindi na siya nag-isip tungkol sa ospital. Malamig niyang binuhat ang bangkay ni Clara at maayos itong inilagay sa loob ng marumi at malamig na bucket ng backhoe. Gusto mo ng backhoe, di ba? Manatili ka na dyan. Bulong niya nang wala sa kanyang sarili. Ginawa niya ito bilang isang paghihiganti, isang huling sumpa para sa isang wasak na relasyon. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho palayo, hindi na lumingon patungo sa Batangas sa huling kublihan bago siya lamunin ng kadiliman ng krimen at parusa ng batas. Pagkatapos ng investigasyon at paglilitis, naglabas ng pinal na hatol ang korte. Ang panel ng mga hukom ay nagsasaad na kahit na sa kaso ang biktima ay may bahagi ng kasalanan sa pagpapasigla sa nasasakdal, ang pag-agaw ng buhay at lalo na ang malupit na pagtatapon ng bangkay ni Juanito Reyes ay hindi katanggap-tanggap na nagpapakita ng pagwawalang bahala sa batas. Sa 2 bilang ng pagpatay ng tao at paglapastangan ng katawan, dapat harapin ni Juanito Reyes ang pinakamabigat na parusa habang buhay na pagkabilanggo. Tinapos ng kaso ang isang nakapipighating trahedya tungkol sa pagkasira ng kasal kapag nilabag ang tiwala at naputol ang komunikasyon. Ito ay isang mahalagang aral na ang karahasan ay hindi kailanman isang pagtakas. Ito ay hahantong lamang mula sa isang pagkakamali patungo sa isa pang nakakakilabot na krimen. Maraming salamat sa panonood ng buong pangyayari sa kaso.